Ayun, good day mga bro. Ayan, so matagal-tagal tayong walang upload, no. I-share ko pala tong video na to na nagawa ko na to nung January 2024. Itong taon lang na to. So ngayon ko lang kasi siya ma-upload dahil nakalimutan ko to actually sa aking folder. So naisipan kong i-share sa inyo ngayon itong kasi meron na tayong video ng Honda 100 na sinet up natin na yung mga wirings. So ngayon meron akong nagawa nung January na i-share ko ngayon sa inyo. So ito ay Honda Wave 100R. So ayun, papakita ko sa inyo yung ano yung current situation nung dinala sa akin. Dahil ito, wala nang mga ilaw. Tas meron pang isang hindi gumaganang signal light sa kaliwa ata or kanan sa likod. So yun yung concern ng may-ari at ipinagkatiwala na sa atin to kasi yun nga sinabi naman niya na okay lang kahit iwan sa akin kasi sabi ko hindi ko siya pwedeng magawa agad-agad kasi mahabang proseso yung pag-wiring kako. Ayoko namang madaliin kasi gusto natin maayos, malinis at syempre yung tumatagal na wiring. So ngayon dito papakita ko sa inyo. Ito, papaandarin natin siya. At pansinin niyo yung sitwasyon nitong motor na to. Kung ano yung status ng kanyang mga ilaw kung meron ba. So sa ngayon wala siyang ilaw. Dapat to sa mga Honda Wave 100R na stock meron siyang ilaw no pagkaandar. Tapos dapat gagana sa high and low. So na check ko na yung nito. Itong mga switch wala pa rin. Ito sinwitch ko na rin dito pero ang nag-on lang is yung park light. Possible pundido rin yung sa likod at sa may bandang harap. Yan o. Yan lang naman ang umiilaw dyan. Ayan. Pero dito, wala na talaga. Ayan. So, ito yung ayusin natin. Bali, ang gagawin natin dito is full wave natin. Ayan. So, pakinig nyo, may tunog pa yung flasher nya. Pero sa kaliwa. Ayun, ito pala yung wala sa may kaliwa. So, check natin yung kanan. Ayun. So, meron sa harap. Okay naman. Okay naman yung linya. Sa likod, okay din. So, yung kaliwa lang ang may problema dito. Okay? Ayan. So, ayos. So, ang gagawin natin dito, i-full wave natin itong mga bro. Ngayon, sa mga baguhan na makakapanood nito, kung hindi nyo pa alam yung full wave, marami pong video na pwede kayong mapanood sa YouTube kung paano mag full wave. At meron din po tayo sa ating channel. So, search nyo na lang din sa ating mga videos para malaman nyo kung paano ba yung pag-full wave, no? So, dahil dito, hindi ko na kasi papakita kasi naipakita ko na sa last video ko. So, binuksan ko yung sa may harapan, sa may cowling harap. So, ito yung sitwasyon nito. So, ang daming putol, ang daming hindi maayos, no? So, ayan, ayusin ko to lahat. Gagawin nating malinis yan. Ayan, gagawin nating malinis yan. Kaso, hindi ko na siya maipapakita sa inyo na nalinis natin kasi nakalimutan ko siyang picture nung natapos ko tong motor na to. Pero sobrang linis niyan mga bro. Napakalinis niyan. Sobrang ibang-iba sa dati. Inayos natin talaga lahat yan. Hindi natin madali. So kita nyo rin yung body ground na ginawa. Nakatornilyo lang, no? Okay. So ayan. Pagbukas din natin dito sa may bandang batok. Ayan. Kita natin yung ginawa nila. Ayan o. So ang kapal-kapal ng wire na ginamit na pang switch sa headlight. Tas hindi na rin pala gumagana. So ayan. Pinagapang nila yan. At dito, gumawa silang ng switch dito. Pinutol nila yung yellow wire na supply galing sa regulator. Pinutol nila yon. Tapos, ayun, naglagay sila ng pinaka-switch nya, no? Dun sa bandang harapan. So, ito yung ginawa nila, oh. Oh, ginawa nilang switch. So, ito yan, packet yan. Dun yun yung makikita nyo sa taas. So, yan. Yun yung ginawa nila. Ito siya, kung susundan natin, nandito siya sa may bandang loob. Yun, papunta yan sa, sa regulator. Tapos ito, ayan. So, ganyan yung ginawa. Tapos dito, nakaputol pala yung dito, dilaw. Nakaputol. So, ayan, nakaputol pala siya dito. Ayan. So, hindi ko alam kung paano yung ginawa
Hindi ko alam kung ano yung ano. Pero ang malinaw na nakikita ko dito, yung dilaw na linya dyan is dyan sila nag-connect. At yung isa, saan ba nakakonect to? Black wire ata tong pinag-connectan nito to. Possible, parang sinubukan nilang i-battery operated, tsaka nagputol dilaw sila. So, fast charge to. Fast charge siya, tapos kinonect sa ACC wire. Yan, so, ang taas pa nang nakalagay na fuse. Okay. Papalitan natin to. Aayusin natin yan. Yan. Tsaka yung sa may negative niya, alanganin na rin. Sa may negative line. Loose na siya, no? So, ito yung actual na nangyari doon. So, ito siya. So, babaguhin natin yan. Ito yung mga wiring niya, oh. So, hindi ka aya-aya. Ito rin yung sa may regulator. So, umaga na natin siya inasikaso. Ito rin yung sa may bandang harapan. So, ang daming naka-open wire. Ito rin yung status ng stator niya, oh. Naipit. Ayan, oh. Tapos, nung binuksan ko yung cover nung sa may stator is ganyan yung nakita natin. So, hindi maayos. Okay, so, ito, naayos na natin. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, so bago na yung wire, full wave na rin natin. Again, sa mga hindi pa alam yung proseso ng full wave, may mga video na po tayo dyan sa, natin, sa YouTube channel natin. So, ayan, ito siya. Yan yung itsura niya, no? So, secured na yung, wire na ginamit. Tsaka, gumamit tayo ng mas makapal, no? Para mas solid yung kuryente. Ayan, tas nakahinang din yan, mga bro. Ayan, o, inaayos na rin natin yung mga putol-putol dyan, yung mga hindi nila nakahinang, hininang natin. Tsaka ito, as in nagpalit tayo ng wire, no? Tinanggal natin yung luma. Ito rin, inayos din natin to, yung sa may supply ng primary coil, tsaka sa may pulser, pinalitan din natin. Ayan, gumamit na ako ng gauge 22. Para, kasi pulser lang naman, kaya okay lang. Pero dito sa may stator mismo, syempre, malakas yung kuryente dyan. Kailangan, mas makapal para mas solido yung ilalabas niya. So, ngayon, titestingin natin kung tama ba yung pagkaka-full wave. So, imagine nyo, ito yung dilaw at puti na wire, no? So, dahil binago na nga natin, yan, subukan natin siyang i-ano sa ground. Dapat naka-resistance reading kayo dun sa kabila. Ayan, sa ground, dapat wala siyang connection. So, wala. Ngayon, dapat, pag tinester ko silang dalawa, yan ang wire, dun lang may palo. Yun. So, goods na yan. Dati kasi, sa half wave, pag sinukat mo dito, wait lang. Ayan. Yung una kong ginawa, pag sinukat mo siya, papunta sa ground, may palo. Ibig sabihin, grounded pa siya. Half wave pa yung style niya. Okay, so dito naman tayo sa primary coil. Siguraduhin natin na good pa siya. At hindi natin natamaan or disgrasya. So, ilagay niyo yung test probe. Dapat meron. Ayun. So, meron tayong 500 plus na nakuha. Okay. 600 ohms. Tapos, sa may pulser, dapat meron din. At least 100 plus. Or 200. Ganon. Ayun, 100 plus. Kasi naka-times 10 tayo. So, okay siya. Okay to. Ibig sabihin, sigurado na ako na okay tong stator na to. So, ito yung final outcome na nailagay na natin siya sa may left crankcase cover. Okay. So, ayan. Inumpisahan na natin siyang dinugtungan ng blue-white na wire. So, ito yung wiring pala ng regulator na full wave regulator na ikakabit natin. So, sundan nyo na lang. So, una, yung sa may regulator, green, sa dating connection. Tapos, red to red, positive, battery. Tapos, yung dilaw dun sa blue-white na dinugtong natin dun sa stator. Tapos, yung isang white, dun naman din sa isa pang blue-white na dinugtong natin dun sa stator kanina. Okay? Tapos, yung isa sa black, dito sa may preno, no? So, ACC din yan, 12 volts din yan pagkasusi. So, ito na yung charger natin. Na-organize na natin ng maayos. So, ayan na siya. May play na rin. At ito na yung final outcome na kung saan ay naayos na natin, no? Yung kanyang wiring. So, huwag nyo munang pansinin yung sa may wire ng domino switch kasi nakaano pa yan. Hindi ko pa siya naayos ng mabuti. So, dito makikita nyo yung dating mga wire niya. Ayan. So, ayun, no? Kita nyo. Malinis, no?
nagpalit na rin tayo ng busina kasi yung busina na ito, wala na. Nahigpitan nila masyado sa tornilyo kaya nasira. So, pagpalit tayo ng bago. So, ayan na rin yung itsura niya. Kita nyo naman yung latag ng wiring natin. Ayan o. So, safe na safe. Hindi siya gumagasgas. So, ayan. Bagong flasher relay. Ayan. So, nakaabang na rin yung sa may sakit ng hollow switch natin para sa stock and dual loud and dual horn setup. So, ayan yung mga harnessing natin. Tingnan nyo naman sa baba. So, hindi siya gagasgas. Hindi siya tatamaan nung sa may shocks kahit na naka-lowered siya. So, ito yung sa may hollow switch na papunta sa dual contact underglow. Yun. Yun yung itsura niya. So, kita nyo, malinis na, no? Yun. So, ito naman yung busina. Ayun. So, ordinary lang, no? Yung nilagay natin kasi wala pang budget yung may-ari. So, pagka nagka-budget, siya na lang magpapalit ng original. Importante, meron lang siyang loud horn. So, ito naman yung blue at red na dual contact underglow na kapag nagpreno, nagpapalit ng kulay. So, ayan, naka-organize na rin. Kita nyo naman, malinis. Para lang may ahas na nakagapang dyan, no? So, ito, nagdagdag din tayo ng mga body grounds para lumakas yung natin, body ground. Kasi, syempre, nagpalakas tayo ng positive, magpapalakas din tayo ng negative. So, ito, binutas natin siya dito kasi pinaalam natin sa may-ari yan kung okay lang. At sabi niya ay okay lang din naman daw. Ito naman yung linya ng stator. So, kita nyo. Yan na yun. So, binalot din natin for safety. Ayun, oh. Diba? So, tas bumaba yan dito. Papansin nyo, hindi ko na binalot dyan sa may bandang pinakababa kasi kapag ka nabasa ng tubig, dyan siya bababa. Kumbaga, yan yung ihian ng tubig. Yan. So, ito yung sa likod. Yan. Nakadikit na yan. So, pinalitan natin yung pandikit niyan, yung mas matibay. So, ito naman yung sa may battery compartment. Kita nyo yung dalawang relay na pang all lights relay natin at saka yung sa horn. Tapos, pinalitan na din natin yung stock niya. Ito, pinag-isa na natin dito sa mga fuses na to. So, yung isa main, yung isa sa all lights relay or yung sa may pang power up line natin na style. Tsaka sa busina. So, dito naman, kung mapapansin nyo, ayan. So, ito na yung sa positive line. So, nandyan yung mga connection natin. Tapos yung sa ground. Tapos, ito, binago na natin lahat yan. So, solid na yan. So, yun. Okay na. So, pwede pa rin niyang mailagay yung takip ng battery compartment niya, no? Ayan. So, kaya natin dyan nilagay yung relay kasi para mas safe. At saka pagka halimbawa nasira, madali lang palitan ni customer, no. Ayun, so naglagay din tayo ng ng voltmeter. Ayun. Oo na. Pasensya na sa mga manok. So ito, nagbaon din tayo ng switch, pang park light at headlight, tsaka passing switch. Tapos naka-hazard na rin siya na switch. Okay. Ayan. So, kita nyo naman, no? Yan yung outcome. So, mas luminis siya, no? Hindi siya yung makalat. Ayun. So, kahit na iliko-liko mo yung manibela, hindi siya sumasagi. Hindi siya nasasagi. So, ganyan yung wiring orientation na ginawa natin. So, para malinis. Yan naman yung domino switch para sa mini driving light. Passing light para sa reversible passing. So, tetestingin na natin mga bro, no? Ayan. So, umpisa na natin. So, dahil gabi, ayan, natapos naman na natin siya. Tetesting natin yung kasi hindi ko siya matesting sa na lalabas ako kasi maingay na. So, dito na lang muna. Hindi ko muna siya papaandarin. At hindi ko muna matetesting yung busina kasi nga gabi. So, kinabukasan na lang ulit natin siya patutunugin yung busina. Okay, so yan na yung mini driving light. Doon natin nilagay sa harap. Okay, so testing na natin. Ayan, voltmeter. Yan na rin yung switch ng natin, hollow switch ng dual horn, loud, stock and loud. Tsaka dito naman yung dual contact underglow.
Ayan. So, mga bro, pasensya na sa mga manok, maingay. So, pag susi, ayan, LED na rin yung kanyang panel indicator. Naglagay ako ng puti dyan na LED. Ay, pink pala, sorry. So, pink pala yung nilagay kong ano natin. So, pag switch mo, park light. Tapos dito, yan, LED signal light na rin yung nilagay natin para maliwanag. Di tulad nung dati na, ano pa. So, mas maliwanag pag LED. Kita nyo naman. Ayun, so, ayun, ano rin yan, switchless hazard na rin yan, no? O, pag pindot mo ng kaliwa, papuntang kanan, hazard na siya. Ayun, so gumagana na lahat. Yung kanyang signal lights. Okay na. Pinalitan na rin natin yung kanyang signal light cover dyan kasi, ano na siya, kung mapapansin nyo sa unang video, puting-puti na, parang nasunog na. Na hindi may paliwanag. So, yan, napakaliwanag na niya. Tapos, ano pa ba? Yung headlight, ayun. Dahil naka 3-way switch na tayo, may patayan na yung park light at headlight. So, ayan. Yan yung low and high. So, pagka high mo, parang iibabaw lang yung puti. Kaya maganda to, parang mini driving light yung style. Ayan o. Ayun. So, may ano na rin tayo, no? Low, dilaw. Tapos ito yung passing natin. Ito to, naglagay tayo ng passing button. So, meron din tayong video kung paano maglagay niyan, no? Hanapin nyo na lang dyan sa mga videos natin. Punta lang kayo sa channel ko. So, yan. Kita nyo, napakaliwanag, oh. Ang ganda. Ibang-iba na siya sa dati. Ayun. Diba? Ganda. So, testing naman natin yung mini driving. Ayun. So, ordinary lang yung mini driving light na nilagay natin kasi, yun nga, walang budget yung nagpapagawa. So, dun lang muna tayo sa mga budget meal. Pero, pwede naman niya tong i-upgrade sa mas magandang klase kapag nagka-budget na talaga siya. So, for the meantime, yan lang kasi yung kinayanan niya. So, hindi rin naman natin siya kailangan diba? So, kung ano lang yung meron siya, edi yun lang din yung install natin. Pero, kahit na ganun, quality pa rin dapat yung gawa. No? Yung mga wire dapat hindi tinipid. Di bali nang tipirin nila sa mga ilaw. Wag lang yung wire talaga. Wag lang yung wire. Dapat solid, pure copper ang gamitin. Para masira man yung mga ina-install natin sa outside, pero yung inside, yung mga wiring is andun pa rin. Diba? Solid pa rin. So, yan yung niya, mini driving light niya. So, sa passing, pag nakalow ka, ito yung passing button niya. Pag nakalow ka, at nagpassing ka, ayun. Diba? Puti. Tapos babalik sa dilaw. Pag naka-high ka naman, ito, off natin. Pag naka-high ka, ayun, may passing pa rin. Diba? Namamatay-matay lang siya. So, maganda. Diba? Hindi, siya, parang unlimited passing. Kahit nakapatay yung mini driving light, may passing. Kahit naka-low, may passing. Kahit naka-high, ay may passing. O, diba? Only passing. So, di tulad sa iba, pagka nag-high ka na, hindi ka na makapag-high ng, hindi ka na makapag-passing. So, sa atin, pinapagana pa natin yon. Okay, so, unlimited passing. Tapos, ano pa ba? Ito naman, pindutin natin yung kasi ito yung sa may dual contact, stock and loud horn, kaso hindi natin matitesting dahil gabing-gabi na. So, bukas na lang natin titestingin yan, papakita ko sa inyo. Tapos, dito muna tayo sa kanan. Ito yung, so, kita nyo pala yung niya, 12.1 volts, kahit na nakailaw na lahat. Ayan, kahit nakailaw lahat. So, hindi siya nabibitin, no, sa voltahe. So, maganda dahil ganun yung outcome nito. So, solid, ang ganda ng niya. So, ayan pala. So, yun pala yung dual contact, natin. So, color blue yung nilagay muna natin. Ayun, so, ayun, ang gara, diba? Ngayon, pag nagpreno tayo dyan, mga bro, nagiging pula yan. Kumbaga, yun yung nagiging signal na, nagpreno ka. Parang nagkakaroon ng effect. Yeah. Shifting color yung style nito. Blue shift to red ang concept nito. So, pag preno mo, nagiging red. So, pakita ko sa inyo. Pakita ko Tingnan nyo muna tong So, napakaliwanag naman na kahit na yung
LED lang na blue yung nilagay natin. So, ang ganda na siya. Ang ganda na niyang tignan. Diba? Ang gara na rin niyang tignan. So, ang layo talaga sa dati. Sobrang layo. Kita nyo naman kung gaano kaliwanag. Diba? Yan, naka-hazard pa yan, oh. Kita nyo naman, walang kurap, oh. Hindi siya kumukurap. Hindi nag-aagawan ng, ng supply o voltahe. Walang voltage drop na mangyayari. Kaya, sagana rin si battery kasi syempre, pinull wave natin, 'di ba? Tas tamang paraan ng wiring. Ayun. So, kita niyo pag nagpreno ka, ayun oh, pag nagpreno ka, nagiging red. So, ganoon din sa handbrake. Ayun. Blue shift to red, ang shifting color yung niya. So, 'di ba? Napaka-visible nito. Ang kagandahan kasi nito mga bro, nilagay natin, hindi siya nakakasilaw sa harapan or sa nasa likuran kahit na nagda-drive ka ng gabi sa daan, kahit pa sa highway kasi nga actually nagiging visible ka pa nga diyan eh. Oo, sabihin nating bawal 'yan sa LTO, pero syempre hindi naman natin 'yan di ba? Ano lang na kasi yan, pang forma lang din, tsaka mas visible tayo diyan kapag ganun yung setup. No, lalo pag gabi. Total gabi mo lang naman iilaw siya eh. So, ayan. So, stock. Ayan yung loud. So, pasensya nyo na yung tunog nito mga bro dahil hindi naman talaga siya original. Pero malakas siya sa personal. So, malayo sa tunog sa cellphone. Ayan. So, papipindot natin yan dahil naka-loud horn na siya. Ayan. So, pakinggan nyo. Ayan. Sige. Yan. So, salamat pala mga Sige, bro sige. sa panonood ng video natin. Sige. And sana huwag kayong magsabang suportahan yung ating mga videos. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat.